Magandang hapon na naman sa inyo mga suki namin tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Perez. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At siyempre kasama pa rin natin mga kaibigan ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay. At siya po ay itago lamang natin sa pangalang Arman. Bueno, basahin na natin ang liham ni Arman. Dear Kuya Perez, mulat sa pool kuya, walang katulad ang pagmamahal ko sa aking mga magulang. Nag-iisa po akong anak kuya at ako po ay nakapagtapos bilang isang guro at kasalukuyan po akong nagtuturo dito sa aming lugar sa isang eskwelahan. Itago na lamang po ninyo ako kuya sa pangalang Arman, 34 na taong gulang at mayroon po akong asawa at isang anak. Para malinaw sa inyo kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Perez. Ay ano ba itong ginagawa sa atin ng manugang natin? Ay parang hindi niya tayo itinuturing na magulang ni Arman. Ay, hayaan mo na. Isipin mo na lang ang ating anak. Tingnan mo naman ang pinapakain sa atin, no? Ano ka ba? Baka marinig ka niya. Magagalit yun. Ano kung marinig na tayo? Totoo naman Alang-alang na lang sa ating anak. Titiisin mo na lang. Kapag hindi ako nakapagtimpi, susumbong ko yan kay Arman. Aba, yan ang huwag mong gagawin. Dahil kapag ginawa mo yan, mag-aaway silang mag-asawa. At baka mitsa pa yan ng paghiwalay nilang mag-asawa. Di mabuti. Para lumayas na yung salbahing babaeng yan. Ang dami nilang pagkain dyan. Hindi naman niya pinapakain sa atin. Di ba sabi ni Arman, kumuha lang tayo ng mga prutas dyan sa ref nila kung ano ang magustuhan natin. Ay, nakakaya sa manugang natin. Hintayin mo na lang na mag-voluntary siya na magbigay sa atin. Kaso nga, hindi naman tayo binibigyan. Ang iba nga riyan, nabubulok na dahil hindi niya ibinibigay sa atin, di ba? Anong magagawa natin? Sadyang maramot siya sa atin na mga biyanan niya. Hayaan mo na. Pero mali na itong ginagawa niya sa atin. Hindi niya tayo ginagalang bilang mga magulang ni Arman, asawa niya. O siya, tama na yan. Baka marinig ka pa. Mahirap na. May araw din ang babaeng yan. May araw din yan. Kumusta na sina Inay at Itay dito sa bahay? Mabuti naman sila, Arman. Ay, mabuti naman kung ganun. Alam mo, kaya ko silang kinuha dahil wala silang kasama sa dati naming tinidiran eh. Kaya dito lang muna sila para kahit pa paano maasikaso mo sila. Ano ako? Caregiver nila? May sinasabi ka ba? Wala. Ang sabi ko, mas mabuti nga na dito sila titira dahil may edad nga sila. Mahirap yung wala na silang kasama sa bahay. Kaya nga buti naman, nakakasundo mo sila. Anong kasundo? Pinapakisamahan ko lang sila dahil sa'yo. May sinasabi ka. Kanina ka pa parang may sinasabi ha. Ano ba yun? Wala, honey, wala. Salamat sa'yo, Ella ha. Dahil mahal mo magulang ko. Salamat. Siyempre, mga magulang mo yun eh. Kaya nga ako nagpapasalamat sa pag-asikaso mo sa kanila eh. Kasi nga, ikaw lang inaasahan ko na
mag-aasikaso. Alam Salamat, mo, para ko na rin silang mga magulang. Ang bait talaga ng misis ko. Arman, kung minsan, pasyal naman tayo. Kasi boring na dito sa loob ng bahay eh. Gusto ko rin lumabas paminsan-minsan. Ay, oo ba? Walang problema. Ayan mo, kapag day off ko, lalabas tayo. Sama natin si Inay at Titay, ha? Ang gusto ko sana, pag lumabas tayo, yung tayong dalawa lang. Okay? Okay, walang problema. Naku, pinsan, ang ganda pala ng buhay mo dito. Swerte mo naman. Anong swerte ang sinasabi mo dyan, pinsan? O di ba? Sagana ka sa pagkain. Ang dami ng laman ng ref mo. Swerte mo sa asawa mo. Hay naku, pinsan, hindi mo lang alam. Bukas wala na yan. Wala nang laman ng ref. Kasi nandito ang mga biyanan ko. Sila halos ang umuubos ng laman ng ref namin eh. Eh, di bali. Mga magulang naman yan ng asawa mo eh. Ay nako, alam mo, pabigat sila sa akin. Imbis na makaipon kaming mag-asawa, hindi kami nakakaipon. Kung bakit kasi dinala-dala ni Arman ang mga magulang niya dito. Ikaw naman, pinsan. Parang mga magulang mo na rin ang mga yan. Nahihirapan akong nagpapakain sa kanila, pinsan. Papaano kung magkaroon na kami ng anak ni Arman? Dalawa pa silang palalamunin ko. Talagang ganyan, pinsan. Makisama ka dahil magulang yan ng asawa mo. Sila dapat ang makisama sa akin. Dahil kung hindi, palalayasin ko lang sila dito sa pamamahay na to. Ay, naku, pinsan. Yan ang huwag na huwag mong gagawin. Dahil sigurado ako na hindi papayag si Arman at mag-aaway lamang kayong dalawa. Aba, alangan naman na sila yung kakampihan niya, no? Pinsan, ang pagkakakilala ko kay Arman, mapagmahal sa magulang yan. Kabats ko yan dati sa college, kaya kilalang kilala ko siya. O ako ang asawa niya. Imposible naman na hindi niya ako kakampihan, pinsan. Depende rin siguro kung nasa katwiran ka. Subukan lang niya. Kundi, mawawalan siya ng asawa. Tingnan mo yung manugang natin. Kung umasta parang mayaman. Hayaan mo na siya. Ikaw naman. Sinasabi ko lang naman ang totoo. Ayan ka na naman eh. Bakit ba palagi mo na lamang siyang pinapansin? Paano? Pakitang tao lang siya. Kapag nandito yung anak natin, ang bait-bait niya sa atin. Pero kung wala na ang anak natin, utos dito, utos doon, ang ginagawa niya. Ang isipin mo na lang yung anak mo dahil lang bait niya sa atin. Paano? Iminulat natin sa kanya ang magandang asal, kaya lumaking mapagmahal sa atin. Kaya nga, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil mabait siya. Nakabaliktaran naman sa napangasawa niya ang ugali ng ating anak. Mabuti ang pagpapalaki sa akin, kuya, ng mga magulang ko. Kaya ko nga sinusuklihan dahil sa ginawa nila sa akin. At kahit na anong hirap ng buhay ko yun noon ay ginapang nila ako at makapagtapos sa aking pag-aaral. Ginawa nilang lahat para ako'y makapagtapos at maganda ang kinabukasan.
minsan kuya ay Anak, ang aga mo yata ngayon. masakit kasi ang ulo ko, inay eh. Kaya napagod ko ng pag-uwi. Siya nga pala, si Itay. Nasaan siya? Kwan anak, ay, Inay, tinatanong ko kung nasaan si Itay. kwan anak eh. Inay, ano ba? Nasaan si Itay? Bakit wala siya rito? Kayo lang yung nandito sa bahay. Nandun siya sa likod ng bahay. Ho? Anong ginagawa nila doon? Nagsisibak siya ng kahoy. Ano? Pinagsisibak siya ng kahoy? Oo, anak. At bakit naman niya gagawin yun, inay? Hindi naman kami nanggagatong ng kahoy. Hindi tayo nanggagatong, di ba? Asan mga pala si Yana? Kwan, may kaibigan siya na pumunta rito at sumaba siya. Umalis siya. Ano? At inutusan niya si Itay na magsibak ng kahoy sa likod. Oo, anak. Matagal nang ginagawa ng asawa mo yan. Pinagsisibak siya ng kahoy. Ano? Makikita ng babae yan pagdating niya rito mamaya. Makikita niya! Anak, Nandito ka na pala. Ang aga mo namang dumating. Kumain ka na ba? Hindi pa ako nakasaing, Arman. Mag-usap nga tayong masinsinan, Ella. Teka, bakit ka nagagalit? At saka, anong pag-uusapan natin? Matagal mo namang ginagawa ito. Ang alin? Ano yung sinasabi mo, ha, Arman? Yung pag-alis-alis mo ng bahay. Tuwing wala ako rito sa bahay. Bakit? Anong ibig mong sabihin? Bakit si Itay? Pinagsisibak mo ng kahoy dyan sa likod. Ha? Bakit? Anong masama doon, ha? Wala naman silang ginagawa dito sa bahay natin. Pinapalamon lang natin sila. Kaya dapat lang na magtrabaho sila. Hindi ko sila kinuha dito para gawin mong katulong o alila dito sa bahay natin! Walang hiya ka! Sinasaktan mo na ako ngayon! Dahil lang sa mga magulang mo na palamunin lang sila dito! Huwag mo kong isisigawan! Mga magulang ko sila. At alam mo kung anong hirap nila sa akin. Sige! Kampihan mo sila! At ako na ang masama! Visit ka! Oo! Dahil hindi ko sila dinala rito para maging alila mo. Naintindihan mo? Ha? Sige! Sige! Kasalanan ko na! Alam ko naman eh! Hindi mo ako mahal! Nararamdaman ko yan mula nung una pa lang na tayo magkasama! Anong pinagsasasabi mo? O hindi ba? Hanggang ngayon, mahal mo pa rin ang kasi na yon? Hindi pa ba rin siya makalimutan hanggang ngayon? Hindi ko nararamdaman yung pagmamahal mo sa akin eh dahil sa kasi na yon! Alam mo, ikaw mismo, Ella, mahal kita. At kinalimutan ko na siya. Alam mo yan. Hindi totoo yan! Ganito rin lang ang ginagawa mo sa akin! Maghiwalay na tayo! Maghiwalay na tayo! Ella, hinahamon mo ba? Oo! Hinahamon kita para balikan mo na ang kasi na yon na hindi mo kailan makalimutan! Magsama kayong dalawa! Tumigil ka na! Hindi totoo yan! Totoo! Kaya lalayas na ako. Magsama na lang kayo ng mga magulang mo na silang palamunin mo para makabawi ka sa pagpapaaral sa'yo! Ella!
Nag-away kami, kuya, nang dahil sa aking mga magulang. Kasal kami ni Ella, kuya. Ang hindi ko lang nagustuhan sa kanya, kuya, yung ginawa niya sa mga magulang ko. Na sa tuwing umaalis pala ako, ay sinasabayan niya ako. Umaalis din siya, kasama yung barkada niya. Parang alila yung mga magulang ko, kuya. Si Itay, pinagsisibak niya ng kahoy. At si Inay, siya pa yung pinaglalaba ng mga damit namin. Kuya, mahal ko ang aking mga magulang at gusto ko silang pagsilbihan habang malakas pa sila. At yun ang hindi maintindihan ni Ella na buong akala ko, kuya, ay nire-respeto ang aking mga magulang. Yun pala kapag wala ako, ay kung ano-ano ang inuutos sa kanila. Hinamon ako, kuya, ng aking asawa na maghiwalay. At doon ako nahirapan na magdesisyon. Umuwi siya, kuya, sa kanila at ako na may naiwan sa aming bahay. Ano po ba ang dapat kong gawin, kuya? Dahil mahal ko ang aking asawa at mahal ko rin ang aking mga magulang. Sana po ay matulungan niyo ako, kuya, sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Arman. Alam mo, Arman, abay, saludo din ako sa iyo. Abay, kung tungkol sa magulang, talagang ipaglalaban mo ng patayan. Dahil siguro sa sakripisyong ginawa nila nung nag-aaral ka pa, ginawa nilang lahat para mapag-aral ka at mapagtapos. At ngayon ay isa ka ng rehistradong guro. Ngayon nang mag-asawa ka, abay siyempre medyo nahati na yung pagmamahal mo sa magulang mo. Napunta sa asawa mo yung kalahati ng pagmamahal sa magulang. Pero sa nakikita ko, mas matimbang pa rin sa iyo ang pagmamahal mo sa mga magulang mo. Eh kahit naman siguro sino, bay mga magulang mo yan. Nalaman mo na ginagawa pala silang utusan dyan sa bahay ninyo. Eh, yun ang kinagalit mo ng gusto. Bay, hindi rin maganda yung ginagawa ng asawa mo sa magulang mo. Na kapag nakaharap sila, o kaharap ka, maganda yung pinapakita sa mga magulang mo. Yun pala kapag wala ka, abay ginagawa ka para silang kasambahay na kung ano lang pinapagawa. Hindi naman nagsusumbong yung mga magulang mo dahil siguro alang-alang man sa'yo, ayaw nilang siraan ang asawa mo. Pero Arman, sabi mo nga rito, nagbuguluhan ka dahil mahal mo ang iyong asawa. Hati ang opinion ko rito, Arman. Kung talagang mahal mo si Ella, bakit hindi mo siya sundan at kahit pa paano naman siguro sabihin mo sa kanya, paliwanag mo yung tungkol sa magulang mo na hindi naman dapat yung ginagawa niya. Siguro dapat lang naintindihin ni Ella yung inukol mong pagmamahal sa mga magulang mo. Mga magulang mo yan Dapat lang nating tandaan na wala tayo sa mundong ito kung wala ang mga magulang natin. Dapat walang tawad dyan yung pagmamahal natin sa magulang. Oo nga, nag-asawa tayo. Mahal natin din yung mga asawa natin.
Pero iba yung pagmamahal sa magulang, iba rin yung pagmamahal sa asawa. Parehong mahalaga yan. Kaya ang may papayo ko sa iyo, Arman, dapat lang naman siguro na humingi ka ng tawad sa asawa mo dahil sa ginawa mong pananakit sa kanya. Humingi ka ng tawad. Amuin mo siya. Kung kailangan na ligawan mo siya para magkasundo kayo, gawin mo. Kasal pa naman kayo. Ha? Kaya dapat lang na kung makahingi ka ng tawad sa kanya at ganun din siya, meron din siyang kasalanan sa'yo. Dapat din na humingi siya ng tawad sa'yo, lalong-lalo na sa mga magulang mo. Madali naman gawin yan eh. Madaling gawin yan. Lalo na kapag magpakumbaba yung bawat isa. Kasi kapag nagmatigasan kayo ni Ella, abay walang mangyayari. Hiwalayan ang mangyayari dyan. Ngayon, kung ayaw mong magkapaghiwalay kayo ng dalawa, ikaw na mismo ang lumapit sa kanya at yumukod. Humingi ng tawad. Malay mo, maalala din na may kasalanan siya. Naintindihan mo ba ako, Arman? Bueno, yan na lamang siguro masasabi ko, Arman. At naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong nilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.